Anyway, na-stop ko for a while at nagsalang ako nag-dryer muna ako, tatapos na yung aking laundry, yung niloload ko. Anyway, balik tayo sa kwento. Like I said, alam niyo yung mga bata, nung bata pa sila, gustong-gusto nila talagang tumulong sa atin na matuto pag bata pa yun. Pero pag mga teenager na, naku po, ang hirap syempre, busy na sila, iba na yung pinagkakaabalahan. Pero pag bata pa, yung maliliit pa, yung mga grade school pa lang, yung mga lower grade pa lang, elementary, naku, ang daming naboboard dyan. Lalo na yung mga kinder pa lang, gusto nila luto-luto, gusto nila, pero pag hayaan nyo lang yan, pagka gusto nilang sumali-sali sa mga kung ano-anong ginagawa mo, hayaan nyo kasi later on, ayaw na nila gawin yan. Diyos ko, kahit anong gawin mo, hindi mo na yan mautusan. Iba na yung gusto nila gawin. Anyway, yung anak ko naman, nung may sarili, pag andito sa bahay yun, senyorita, pero pagdating naman doon sa kanyang sariling place, hindi naman siya tamad-tamad. Masipag naman yung anak ko, maasikaso naman siya. At saka napaka ng bata na yun, hindi talaga siya magastos na bata. Kahit na sinong tanungin yung mga kamag-anak niya, hindi sila natatakot kasama siya kasi hindi siya yung bata na pabili ng kung ano-ano. Kasi yun hindi ko siya tinrain na gano'n na maging abusive sa mga taong kasi nga ang babait ng mga aunties and uncles niya. Talagang ay nakita ko naman na masyado silang sa kanya, either side, sa side ko, sa side ng asawa ko, pero mostly sa asawa ko kasi dito naman siya laki sa around ng mga ng asawa ko sa side nila. So anyway, pero nakikita ko rin naman sila sa pag nasa Pilipinas kami, nakikita ko naman talagang very talaga ang treat nila sa anak ko, very talaga, very special naman. Hindi dahil sa Amerika siya galing, pero like I said, kasi she's able to communicate with them kahit na malayo siya sa kanila kasi nire-reach out niya talaga silang lahat sa Pilipinas. Kaya nga sabi ng iba kong pamangkin at lulungkot daw sila kasi wala na yung anak ko kasi iba daw talaga yung talagang siya kasi talagang niya, she's trying to make time for everyone. Sabi niya na hindi mo pwedeng tanggihan, iba daw talaga kahit na sama-sama sila ngayong magpipinsan. Sabi nung pamangking ko, isa sa pamangking ko doon sa Philippines na iba daw talaga nung pagwala na siya, talagang we're not going back to the same, sabi niya ganon. Kaya alam nyo, natutuwa ako sa mga pinsan niya sa Pilipinas, although kahit na malayo siya doon, nakita ko naman na talagang naapektuhan sila ng pagkawala ng anak ko at lalong-lalo na sa mga pinsan niya dito, nakita ko talagang sobrang yung impact ng pagkawala niya is not very easy for us. Talagang very special talaga ang anak ko. Iba talaga yung ang ugali niya talaga. Kaya alam nyo, yun na lang ang talagang kung iisipin mo, talagang mawawala ng early ang anak ko kasi marami siyang taong na paligaya, na enjoy sa kanya at maraming natutunan sa maikling pag-stay niya rito. Although, hindi naman siya perfect din na tao. Siyempre, meron din siyang ibang ugali na normal lang naman yon sa mga bata. Pero like I said, talagang nakita ko, kinausap ako ng mga pamangking ko, paisa-isa sila, sinabi nila talaga kung gaano nila binigyan ng talagang attention ng anak ko kasi ganun din ang ginawa niya sa kanilang lahat. Imaginein mo, born kasi nga naman siya dito, but look at her. She was able to communicate with them,
sino ang makakagawa ng ganun na she's able, hindi dahil sa taga dito siya sa Amerika, hindi dahil sa may pera siya, wala siyang pera honestly, pero she's able to like I said, gather them na para maging close silang magpipinsan. Kaya alam nyo, talagang it's not easy talaga, not only for us, but mostly sa mga cousins niya. Kaya they feel bad talaga sa pagkawala ng anak ko. Pero like I said, wala naman tayong control sa lahat. We cannot avoid pagka when your time come. Kaya nga, lagi kong sinasabi dito sa vlog ko, pag nawala na ang tao, wala nang regrets, wala nang samaan ng loob, kasi wala namang may kasalanan sa pagkawala ng anyone. Kasi ang time nila dumating na. Time is over. Kaya nga tayo, mga tao na andito pa, take advantage habang andito pa tayo. Kasi hindi naman tayo forever andito. Look at my daughter. Dapat minsan kaya masama ang loob ko kasi dapat siya yung maiwan. Sana yun yung maiwan, yung mga bata, yung mga taong may use dito sa mundo, at saka marami pang magagawang maganda rito sa mundo. Kaya nga minsan nagtataka ako bakit. Pero like I said na rin, hindi tayo pwedeng mag-blame ng anyone if someone nawala na rito sa mundo, kasi it's nobody's fault but God. Only God can stop. Only God can say kung kailan ka mawawala. No one but God. Kaya nung una talagang I am so confused talaga. Galit talaga ako sa nangyari sa anak ko, kasi hindi niya talaga deserve na ganon, at saka hindi niya deserve na mawala just like that, at kung paano siya mawala. Kasi why? Kasi siya yung bakit? Siya ang bait-bait naman ng anak ko. Kung may ugali man ng anak ko, hindi yun big deal. It's not like a big deal na talagang problem child siya. It's just a normal person na may mga mistake, Kaya nakakalungkot. Pero in my experience, like I said, kayong may mga anak pa, enjoy nyo lang yung anak nyo. At kung ano man sila, wala tayong magagawa, kasi yun talaga that's their normal. Kaya nga ako, yung ginagawa ng anak ko, being very sa mga cousins niya, syempre yun, kahit tinuruan ko pa siya ng way ko, ng gusto ko, it's up to her pa rin kung ano yung gusto niya gawin sa buhay niya, 'di ba? Kahit na sabihin ko, you have to communicate with everyone, ganyan. Kung ayaw niya, 'di ba? But she did it, she made it. Kaya talagang yun siya. Gusto niya talagang gawin yun. Kaya alam nyo, ngayon ko lang talaga maisip talaga na talagang ang anak ko talagang siguro kaya nagawa niya na yung mga bagay na yon, because she's leaving anytime soon talaga. Talagang she's not staying, she's not gonna stay long. Kaya ang hirap lang, kasi masakit dahil syempre hindi mo na makikita sino ba yung may gusto, kahit na sino, kahit hayop, kahit na dyan, pag hindi mo na makikita, talagang napakasakit sa puso yun. Pero like I said, wala naman tayong control to everything. Kaya yung pagkaalis ng anak ko, pasensya na kayo, at talagang hirap na hirap kami. Hindi dahil sa galit kami sa nangyari, galit kami kasi masama sa amin, kasi we won't be able to see her anymore. Pero hindi dahil sa may sinisisi akong tao, hindi dahil sa, kung meron man, wala na akong magagawa doon. Kung meron man naging involved, wala akong magagawa doon. It's not my control. Ang sa akin lang,
Kaya sa inyo, yung mga ibang tao na may nakasakit sa mga taong nawala na, huwag kayong magalit dun sa mga taong naging problema nila during andito sila sa mundo kasi it's not their fault. It's not their fault. Hindi, kahit patayin niya yan, sa galit siya, hindi yan mamamatay pag hindi ginusto ng Diyos eh. Kaya alam nyo, wala tayong i-blame. Alam nyo, ang dami kong nakakausap ng mga clients ko. Nagagalit sila tulad ng yung mga nakikita nilang yun ang dahilan, kaya nawala sila ng anak or nawalan sila ng kapatid dahil ganito, kaya na-stress na ganito. Hindi yun eh. That's them eh. That's their story. That's their, yun ang guhit ng palad nila eh, na we cannot avoid, we cannot change, and we cannot prevent. Kaya sana doon sa mga taong nag-hold pa rin ng grudge sa puso nila, no, don't do it. Kasi alam niyo kung bakit. Pinapahirapan niyo lang yung sarili niyo. Ako mas gusto ko maging happy pa yung mga tao. You know, ako kahit na gusto kong gumawa ng hakbang, gusto kong marami akong gusto, ano lang naman, makikita mo naman eh, wala ka nang mahahabol eh, wala ka nang mababalik eh. Kaya mag-continue na lang tayo sa buhay na para rin sa atin kung ano yung binigay. Kung masakit, masakit. Wala tayong magagawa. Ako, nasasaktan ako 24/7, but what can I do? This is my life. This is the life that, you know, I got it. This is the life na binigay sa akin. So, wala akong magagawa but to keep going. At the same time, kung nasasaktan ako. What can I do, diba? Yun talaga eh. Wala naman akong prevention kahit na ayaw ko. Mangyayari pa rin. So, wala tayong dapat sisihin. Kaya sana sa mga taong andyan pa rin, wag na natin. Kasi alam nyo, marami akong natutunan doon sa may group support ko eh. Yung mga taong galit, kasi iniisip nila yun ang dahilan kaya namatay yung kanilang anak, yung kanilang kapatid, yung kanilang magulang. Kasi may taong ganito, in-stress siya, ganito. Hindi yun. Huwag kayong maniwala doon. Kasi totoong pag yung time mo talaga, bakit pa tayo magagalit? Kung magalit ba tayo, babalik ba yung buhay nila? Hindi pa rin. So what's the point? 'Di ba? What's the point na magalit tayo? Ako talagang kung pwede lang, talaga may magawa ako. Kaya lang iniisip namin na wala na ngang babalik. Kahit na let's say gumanti ka, may maano ka, kasi ito yung may kasalanan, yung ganyan, wala pa rin. 'Di ba? Wala. Kaya lagi kong sinasabi pag may mga nag-open up sa akin, alam ko masasaktan tayo forever. Sabi kong ganun. Pero hindi ibig sabihin ilib natin yung hate natin sa puso natin dahil ito ang nangyari, dahil ganito. Hindi. Kasi yun talaga yung mangyayari, 'di ba? Like what's going on right now, katulad niyan yung mga Mother Nature, yung mga national disaster. Sino ba may gusto niyan? May gumagawa ba niyan? Mapipigil mo ba yan? Ma-stop mo ba yan? Hindi. So, sino may gawa? Hindi naman yan, kahit naman magulo yung mga politician o what, hindi naman sila yung gumagawa niyan eh. 'Di ba? Diyos pa rin, hindi naman yung mga tao. Kaya wala tayong magagawa. Talagang masakit. Katulad sa nararamdaman namin ngayon, napakasakit kaya ng pinagdadaanan namin. Pero, may choice ba kami? Wala. May magagawa ba kami? Wala. May nagagalit sa amin? Wala may magagawa. Kung magalit sila, anong gagawin namin? Porque may nagagalit sa amin, anong gagawin namin? Magagalit din kami? Of course not. Hindi namin pwedeng gawin yan. Kaya, ako sa inyo, sa mga taong nagsasuffer, na nagagalit, alam mo, ang dami pa nga nagsasabi sa akin yung mga sinasabi nilang justice. You know what? Ang judgment wala sa akin. Nasa Diyos yan. Siyang bahala.
kung ano yung gusto niya. Kasi kahit naman magpakamatay ako sa hirap dyan na gawin ko yung ano, pag hindi niya pa rin ginusto, wala pa rin akong power dyan, wala pa rin akong magagawa dyan. So I believe it's up to God. Bahala na. Kung meron man may kasalanan, bahala na rin ng Diyos. You know, basta ako, ang ginagawa ko, ang naisip ko ngayon, I already done my part to my daughter. I already, you know, I gave everything to my daughter to make her happy. Although, napakasakit sa akin ng pagkawala ng anak ko dahil, like I said, wala siyang kalaban-laban, wala akong kalaban-laban, kaming mga magulang, but nangyari, pinahintulutan ng Diyos na mangyari, wala akong magagawa, 'di ba? Ayun na lang ang aking iniisip sa ngayon.